Higit 12 dekada na mula nang ipamalas ni Gat Jose Rizal ang kanyang kabayanihan para sa paglaya ng ating bayan mula sa mga dayuhang mananakop. At sa tagal ng panahon na yan, ang ilan nating mga kababayan tila nakalimutan na kung sino nga ba ang ating pambansang bayani. Pero may solusyon dyan ang isa nating kababayan kung saan ang susi mismo dyan, teknolohiya. Kung paano yan alamin sa sentro ng balita ni Benji Durango. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsagawa ako ng survey sa mga kabataan para malaman kung gaano pa nila kakilala ang pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Kilala mo si Jose Rizal? Ikaw, kilala mo si Jose Rizal? Opo. Ano siya? Pambansang bayani. Bayani po. 100 pesos. Sino ang itinuturing na asawa ni Jose Rizal? Hindi ko po alam. Si Andres Bonilla. Sino ang itinuturing na asawa ni Jose Rizal? Ay, lola ko. Kung nakakalimot na sa mahalagang nakaraan ng ating mga kabataan, may tuturing pa kaya sila na pag-asa ng bayan? Kung nabubuhay pa kaya si Pepe, ano kaya ang kanyang masasabi? Paano nga kaya kung makakausap natin si Jose Rizal ngayon? Ano kaya yung mga itatanong natin sa kanya? Ano kaya yung mga magagandang payo na hihingi natin sa kanya base sa kanyang talino, karanasan at filosofiya? Hindi na ito imposible ngayon dahil sa advancement ng AI technology. Muling makakausap ang bayaning 120 taon nang nagbuwis ng buhay para sa bayan. Rizal, sino ang iyong asawa? Si Josephine Bracken ay isang babaeng Irish na naging malapit sa akin sa aking pananatili sa Dapitan. Bagamat hindi kami nagpakasal sa simbahan dahil sa mga hadlang, itinuring ko siyang aking asawa at siya naman ang aking huling kasama bago ako mamatay. Ito ang Conversation with Rizal gamit ang askrizal.org, isang libreng website na ginawa para sa paggunita kay Pepe. Ang teknolohiya nakabase sa Artificial Intelligence Generative Agent, isang AI programming na ginawa dito mismo sa ating bansa. 20 years in the making ang Ask Rizal na ginawa ng isang Pinoy AI creator na si Pocholo The Voice Master Gonzales. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap. Kasi nung bata ako, talagang iniidolo ko na si Rizal. Sabi ko, sana one day makausap ko si Rizal. Siyempre, bata ka noon, hindi mo naman alam na, alam mo yun, wala na siya sa totoong buhay at matagal na siyang namatay. So sabi ko, what if one day, makausap ko mismo si Jose Rizal. Ang plano niya, makatropa ng mga kabataan si Rizal na pwede nilang matanong anumang oras, anumang paksa at aral. Dahil sa AI technology, nabigyan ng buhay ang matagal nang namatay. Ano ang paborito mong pagkain? Bilang isang anak ng Kalamba, masarap ang adobong manok at sinigang na hipon. Mga simpleng pagkain ngunit nagpapaalala sa akin ang aking tahanan. Maaari po nila makilala si Rizal hindi lang bilang isang bayani, kundi isang mentor, isang kaibigan, isang kakilala na kausap mo. Ang pangarap ni Gonzales, makapasok sa mga paaralan at library ang teknolohiya para makatulong sa awareness at research ng mga kabataan. Pero dahil nasa kalahating milyong piso na ang kanyang nagugol para sa proyekto, binibilangan niya na lang ng 3 buwan ang askrizal.org para magamit ng mga kabataan. I will be needing the help of DepEd, CHED at different schools, institution and mga universities para mapagpatuloy ko pang i-develop itong programa na to na Buwan ng Marso sa susunod na taon, huling makakausap si Rizal sa teknolohiyang ito. Kaya inaanyayahan niya ang lahat na gamitin ng libre ang website hanggat pwede pang ma-access para sa pag-unlad ng kaalaman at malawak na kamalayan mula mismo sa bantog na bayani ng bayan na si Gat Jose Rizal. Ano ang may papayo mo sa mga kabataan sa pagtatanggol sa ating bansa? Ang pagpapahalaga sa edukasyon ay susi sa pag-unawa sa ating katawan at sa kapaligiran. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.